So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito no. Okay. So, ito na content na to ng mga ibang vlogger eh. Nakita ko to kay Mime. Pero, imay-imayin natin to, no? Kasi ngayon, ang sabi naman ngayon ni Harry Roque na i-invite nga, no? Si Harry Roque na mukhang makakastigo sa house. Ang sabi ni Harry Roque, ano eh, wala daw napatunayan yung dokumento ni Morales. Ayun ang sinabi niya. And then ang pinaka-BS pa na sinabi dito ni Harry Roque, kinonect niya yung issue sa China. Sa China issue, kinonect niya talaga. Talagang nakagawa pa talaga siya ng paraan para i-connect. Yung issue nga po nung PIDEA leaks, di umano, dun po sa issue natin sa China. So ano ba to? Funded ba ng China itong ginagawa ninyo kay PBBM? Kasi nakakapagtaka mga kababayan eh. Di ba yung issue dito, tungkol nga po dun sa peking dokumento, nagawa niya pa talaga ng paraan para i-connect sa China. And then maraming butas tong, dapat nga, hindi na dapat kino-content to kasi alam naman natin BS to eh. So ngayon panoorin natin tong si Harry Roque, no? Para mas maganda. Sige. Hukuman, meron na tayong dokumento na nagsasabi noong 2012, nagkaroon sila ng preparatory para raid. Grabe yung hinga ni Harry Roque, no? Lakas, no? Tumatama sa microphone. Din ang 43C power plant dahil meron ngang informant na nagsabi na doon gumagamit ang pinagbabawal na gamot ang ating presidente ngayon at ang isang artista. Ang sabi naman nung Morales na informante, hindi naman siya nagtataka na pinasisinungalingan ng PIDEA ngayon yan. Kasi nga, yung 2012 na pinaghihinalaan na gumagamit ng pinagbabawal na droga na si Marcos ay presidente ngayon. At syempre, napakahirap naman para sa kahit sinong taong gobyerno na tumistigo laban sa presidente. Pero hindi baka ng panahon lang ni Digong. 'Di ba sabi ni Harry Roque, napakadelikado naman daw na tawag nito na tumistigo laban sa presidente. Ang dami niyo nang gumagawa ng kalokohan eh. O 'di ba? O yung mga vlogger na sa Pilipinas. O ayun, ang tindi bumanat ng mga yon, yung mga banateros ng mga engot. Ang tindi bumanat noon, pero nakakapagsalita pa rin sila. O pati yung yung di naliligo. O 'di ba? Wala. Kung meron man talagang delikado na batikusin na presidente, si Digong yun. Si Digong yun. Naalala niyo mga kababayan, yung teacher na kinasuhan ni Digong na nagbanta na ipapatigok niya raw si Digong ng 50,000 pesos? Pinatulan ni Digong yun, di ba? Pinatulan ni Digong yun, yung teacher. Na ang sabi niya lang naman ata sa isang tweet na 50,000 pesos ata o 500,000 pesos na kung di ko nakakamali, no? Na magbabayad daw po siya ng ganong klaseng amount basta ipatigok lang daw po si Digong. So anong nangyari? Kinasuhan yun. Yun nga lang, dismiss yung kaso. O, di ba? Sinungaling talaga, no? Sige. Tigo laban sa presidente. Pero wala po tayo sa hukuman. Tapos? Nag-comatose na, uy, gising. Nag-comatose. Ang korte yan, deemed admitted yung dokumento. Deemed admitted po yan. Ang question na lang, ano ang weight ng dokumento yan? Yan ba talaga ay paniniwalaan? Pero sa akin naman, dapat bigyan niya ng weight kasi ang sinasabi lang naman ng report. 50K pala yon, 50K pala, no? Nakalimutan ko na kasi 2,000, yun eh. Pandemic nangyari yun, di ba? 2020. 50,000 pala, no? Merong number one, isang confidential informant na nagsabi na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. At number two, dahil dyan, naghanda sila na para raidin yung lugar na yon. No? Wala naman pang napapatunayan. Kung hindi, nagkaroon ng surveillance, gumagamit ng pinagbabawal na gamot ng ating presidente at naghanda mag-raid na hindi naman natuloy. So ngayon, ang ibig sabihin lang yan, hindi pa rin conclusive ang ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente, to be fair. So wala naman pala eh. So hindi naman pala napatunayan eh. So para saan pa yung hearing? O nga naman ba to? Bakit ka pa pala nagpa-hearing? Para saan yun? Kasi ang sabi kasi ni Bato, kaya daw po siya nagpa-hearing kasi para daw po sa aid of legislation na hindi na mag-leak yung mga dokumentong confidential. Parang hindi naman ganun yung nangyayari dito eh. Parang hindi ganun eh. So wala naman pala.
wala naman palang napatunayan yung dokumento. Sige, tuloy muna natin. Baka sabihin nyo pinutol ko eh. Surveillance, gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente at naghanda mag-raid na hindi naman natuloy. So ngayon, ang ibig sabihin lang yan, hindi pa rin conclusive ang ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente, to be fair. Pero kinakailangan na talaga siya magsalita. Kasi Bakit? Bakit kailangan magsalita? napatutuhanan yung dokumento. Now, bakit? Kasi si Presidente Duterte mismo, kung ikukumpirma ni Presidente na ito yung pinakita sa kanya rin ang dokumento ng PIDEA nung siya ay mayor pa, double authentication na po yan. Engot! O ngayon ang sabi naman ngayon ni Harry Roque, kung i-confirm daw po ni Digong na yung dokumento na pinakita ni Morales ay yung dokumento rin na nakita ni Digong nung siya yung mayor pa, double authentication na raw po yun. Kita nyo kung paano man loko itong yobab na to. So mga babayan kasi, ito lang yun eh. Yung dokumento po ni Morales, 2012. Pero, yung sinabi ni Digong, nakita niya yung dokumento nung siya yung mayor. Kailan ba naging mayor si Digong? 2013 to 2016. 2001 hanggang 2010. 1988 hanggang 1998. So yun, ibig sabihin nun, yung dokumento ni Morales na 2012, hindi mayor si Digong noon. Kita mo panloloko nito ito pakita ko pala sa inyo. Di ba kita mo panloloko nito ni Harry Roque? Ano yun? Ayan oh. Paano ba? Sige, mas maganda nga ito, mas maganda nga authenticate ni Digong. Mas maganda nga yun eh. Mas maganda nga yun. Para kapag sinabi ni Digong na ayan yung dokumento na nakita ko dati nung mayor pa ako. Ayan yun. Parehas na parehas yun. Pag sinabi ni Digong yun, edi sinungaling kayo. Kasi 2012 nga yung nangyari yung raid, hindi naman mayor si Digong nun. Ayan o. Diba? At ang sabi ni Digong doon sa video, it's a very long time ago. Diba? Long time ago nung mayor pa siya noon. So hindi yung 2013. long time ago nun eh. O, diba? Oh. So ngayon nun. Hindi, kahit na March, ay kita nyo, no? Merong engot na naman pumasok, no? So anong March 10? Meron akong copy dito eh. Teka lang May copy ako dito. Anong 2012 yung dokumento eh. May copy ako dito na ano ko yun eh. Kita mo, di ba? Ano ba, DDS ka ba? 2012 eh. Bubong walang yan. Kung magulo dito. 2012 eh. Teka lang, naghantuloy ako. O yan, so ito na. Pakita natin. So kayo mga kababayan, sige, paano maganda to? Ipa-authenticate. Takero, screenshot mo na malakas na katibayan na vice mayor siya. Hindi, vice mayor siya noon. Vice mayor siya noong 2012. Oo. Pero hindi siya mayor. Pero ito naman, no, meron naman tayong dokumento dito. Meron naman tayong reference dito, mga kababayan. Na hindi ka naman pwede na maging mayor ka, na vice mayor ka rin on the same time. Di ba? Ayan, Nga, continue nga natin. 2012. 2012. Okay, continue. Ay meron ng impormasyon na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. So dahil hindi naman tayo nasa hukuman, tayo mga taong bayan, ang tanong, gumamit ba ang presidente nung nakalipas ng cocaine? Pangalawa, gumagamit pa ba siya ng cocaine ngayon? Sige, tuloy. Well, may mga magsasabi na kung totoong gumamit siya noong 2012, wala nang significance yan o wala nang importansya yan ngayon. Pero ay sorry. Sorry. Hindi na-mistype kasi siya eh. Kaya akala ko 2012. na-mistype siya kanina. Sa akin po, meron po. Kasi nga po, tayo mga bilang mamamayan binigyan ng bagong karapatan ng 1987 Constitution. Ito po yung karapatan na makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay.
Tignan nyo po ngayon ang nangyayari sa relasyon natin sa China. Binomba na naman yung dalawa nating barko. Bakit? Kasi ang desisyon ng presidente, talaga makikipag-away na siya sa China kung kinakailangan makikigera. Ayan na. Isipin nyo na mga kababayan, no? Talaga naipasok pa talaga yung China? Hindi nga, di ba? Ako talaga, nagtataka na talaga ako, Harry Roque, ha? Nagtataka na talaga ako, ha? So, yung, isipin nyo kung gaano siya kagaling mag-connect ng mag-connect ng narrative. Biglang pasok yung China. So, ano ba yan? Hindi nga, ano ba yon? So, ito ba, nadulas ka lang ba nito o talagang engot ka lang talaga? Paano mo naman na-connect yung regarding sa China? Na talagang pinilit mo talaga na i-connect yung China. Hindi nga, di ba? So, ano ba yan? Yung nangyayari ba ngayon kay PBBM, gawa ba ng China yan? Kasi na-connect mo pa talaga eh. Ewan ko lang ha, kasi ako medyo doubtful ako sa ganun ha, medyo doubtful talaga ako na itong ginagawa ngayon ni Duterte at ng mga kampo niya ay utos to ng China. Kasi mga kababayan, kung maalala po natin, continue pa rin po yung pakikipag-usap nung kampo ni Duterte sa China. Di ba si Duterte at si Kibuloy pumunta ng China last year. And then, meron din pong meeting na nangyari sa PDP laban at saka sa Communist Party ng China. China Communist Party. PDP laban mismo. So, ano 'yon? Kasi para sa akin no, parang napaka out of context noon eh. Na ang usapan dito is PDEA leaks na alam naman natin peke, tapos bigla mong i-connect sa China. Parang ang labo, no? So, yun nga, no, tama naman yun. To justify what Duterte did, pinapalutang nilang poor judgment ang paglaban sa China. So, di ba? So, talagang, ewan ko lang, pero in my own opinion, parang nagdududa talaga ako dito. Na itong ginagawa ba nila kay PBBM ay utos ng China to? Kasi, same group of people kasi yung yung nakikita natin eh. Diba same group of people na connected sa China at saka bumabatikos kay PBBM. Diba? At saka bakit nyo naman binabanggit na naman yung putukan? Ayun ang hirap sa inyo eh. Kayo nagbabanggit ng putukan, kayo rin yung natatakot. Diba? So yun. So okay na mga kababayan. So maraming salamat, no. So thank you po kay Lady Net, no, kay Salvation Vlog TV, no. So diyan po sa 800 po nanonood. So ano nga po masasabi niyo nga po dito sa sinabi nga po ni Harry Roque at saka diyan din po sa Team Replays. So ang sabi ni Harry Roque, yung dokumento na nilabas is hindi magpapatunay na gumagamit yung presidente. Paano ba naman gagamit yung presidente? Healthy living nga yun. 1983, yung kidney niya iisa na lang. Diyos ko naman, napaka-common sense naman, no. Tapos, ang magpapa-authenticate na raw po si Digong. Paano nga makapag-authenticate si Digong? Hindi naman siya mayor noon. Di ba nung lumabas yung dokumento? At yung sabi ni Digong is long time ago pa raw ito, no? Matagal na raw. Tapos yung pangatlo, kinunek niya sa China. Kaya ako naniniwala ako na posibleng funded ng China itong ginagawa kay Kasi yung hakbang ng maisog, saan kukuha ng budget yan? Di ba? Pwede sa nakurakot nila or pwedeng funded by China. Di ba? So yun mga babae, so maraming salamat, no. So paki-comment na lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan.